Hi Cancer! Welcome back sa ating Tagalog Reading Channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. Gagawin natin ang inyong monthly reading for the month of October 2023. This is short-term prediction, so maaari itong mag-resonate from today's month all the way to December. Okay? More importantly, ito yung reading nyo for the month of October. Sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Sa mga current subscribers po na nanonood lagi ng ating monthly reading, maraming salamat po sa inyong suporta. And as you know, few weeks ago, inoperahan nga ako and it turned out to be successful and I'm still recovering quite well. So, maraming salamat sa Panginoon. Enough of that. So, ang gagawin natin ngayon, uunahin natin ang inyong general life reading. So, titingnan natin yung snapshot ng buhay ninyo for the month of October and as well as yung career, personal relationships, and financial situations. Alright? Then, after that, saka natin titingnan ang inyong love spread reading. Alright? So, kukuha tayo ng 7 baraha at ika-clarify natin later on kung kinakailangan, no? And titingnan natin, no, for the month of October, ano yung mga bagay na kailangan nating pakawalan, i-let go, yung mga kailangan ipagpatuloy, mga manifestations at new beginnings, yung current energies, no, na nakaka-influence sa'yo right now or nakasurround sa'yo, yung mga kailangan nating ibigay sa sarili natin, sa community, sa ibang tao, at mga lessons na dapat mong matutunan or maaring natutunan mo na. Okay? So, i-shuffle lang muna uli natin ang mga baraha in front of the camera. See you later. Alright, so welcome back Cancer, no? So, kukuha tayo ng 7 baraha, okay? Okay, card number 1, card number 2, card number 3, papakita natin mamaya kasi hindi masyadong visible sa camera. Okay? Ang ika-4 yung baraha. At yung mga lesson na nasa gitna. Alright. Okay, Cancer, no? Bubuksan muna natin lahat ng mga cards ninyo, no? Para makita natin agad kung ano yung mga current energies para sa inyo ngayong October. Ang una mong baraha, meron kang 4 of Swords, Cancer. Okay. Yung second mo, meron kang Major Arcana, Wheel of Fortune. Yung third mo naman, Cancer, nasa third position, meron kang The Hanged Man. Kaklarify natin ng mga major arcanas, no? Kasi maraming posibleng meaning para dyan, Cancer. Yung nasa fourth position, meron tayong Page of Pentacles. Okay? Maganda. Sa ikalimang posisyon, meron tayong The World card, major arcana rin. And then, Nine of Cups. Maganda. So far, parang feeling ko napakaganda ng mga papasok ngayon. At meron ka sa gitna na 3 of Pentacles. Okay. So, sa position number 1 mo, meron kang 4 of Swords. Okay. So, ngayon, I think it's about time na mag-focus tayo sa sarili muna natin. Okay. Yun yung kailangan mong i-release. Bigyan mo yung sarili mo ng time out, ng break para sa buwan na October 2023. It feels like parang siguro, no, maaaring physically pagod, physically drained, or stress tayo sa work. Pwedeng ganun. Or sa mga bagay-bagay sa buhay natin na, alam mo yun, lagi nating iniisip, nag-worry tayo, no? And, baka nag-worry tayo na mawala ng trabaho, or kailan tayo makakahanap ng trabaho, kailan magbabago ang sitwasyon sa isang tao, or sa mga tao na nasa paligid mo. Okay, so I feel like yung kailangan mong i-release para sa sarili mo is mag-withdraw muna tayo sa mga kaguluhan or mga bumabagabag at mga alinlangan natin, no? Sa araw-araw na nag-grind mo sa daily work mo, sa family situations, no? Anything in general na nangangailangan mo na mag
withdraw kasi kailangan mong alagaan yung sarili mo. It could be also physical health as well, no? Hindi tayo gumagawa ng reading about health, no? But I'm just saying na kung makikita mo dito nakahiga siya, no? At hindi niya alintana yung mga darating pa. Hindi mo muna ina-anticipate kung ano yung mangyayari at tapos ka na ma-stress, okay, sa mga disappointments, okay, or mga bagay na nawala sa'yo, okay? So, ngayon nandun ka lang sa stage, kailangan mo ng break para sa sarili mo this time. A time for yourself. Yun ang pinaka-importante, mag-retreat. Kung kailangan mo magpunta sa isang trip, you know, a short trip na makakapag-relax or marirejuvenate, no? Magkakaroon ka ng zen or kapayapaan for a while para sa sarili mo, gawin mo yon, okay? Ngayon, sa position number 2, meron tayong major arcana, Wheel of Fortune. Okay, ito yung kailangan mong ipagpatuloy. Pero kaklarify natin kasi major arcana ang Wheel of Fortune. Okay, let's see, no? Kailangan mong gumalaw kung nasaan ka ngayon. Okay, kailangan na, kung nagpapahinga ka ngayon, maybe for quite a while, no, nagpapahinga ka, nagre-retreat ka, alam mo yon, yung ang focus mo is self-care, okay? It's about time then na magkakaroon ng movement after ng isang sitwasyon or space ng buhay mo na nag-ano ka lang, nag-recluse ka, no? Pwede hindi ka rin active sa social media, namuhay ka ng tahimik, ng payapa lately, ganon, no? So, tingnan natin tong Wheel of Fortune sa position 2 ng ating Cancer. No, ito yung kailangan mong ipagpatuloy, Queen of Wands. Okay. So, it's about time then, no? Tatangkilikin mo muna yung pag-aalaga mo sa sarili mo. Okay? Health, body, and yung mga resources mo. Baka naka-ceasefire ka. Right now, hindi ka masyado nakikipag-socialize. Malamang ngayon, mas focus mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Okay? And, maybe rin, nagpahinga ka sa work, nag-take ka ng break sa mga bagay na nagko-concern sa'yo na once active ka. Okay? Pero ang sinasabi rito, ang kailangan mong ipagpatuloy, huwag mong iwawala yung mga goals mo. Okay? Kahit na nagpapahinga tayo ngayon, nagtitake tayo ng break sa isang sitwasyon or sa mga tao na ayaw muna natin sigurong makahalubilo, makausap, or isipin, on that process, no, habang ginagawa mo yung whatever, baka naghihiling ka or nagsa-soul searching ka, no? Wag mong iwala yung compass mo para hindi ipagpatuloy yung mga bagay na nasimulan mo na sa goals mo, especially yung mga ninanais mo na marating sa buhay, ninanais ng puso mo. Okay? Huwag mong iwawala yung moral compass mo, yung interest mo na magpursige sa buhay. Okay? Kasi ang Queen of Wands, alam nyo, isa siyang babae, no? Feminine energy to na napaka goal oriented, maraming pangarap, no? So chase niya yung dream niya. Yun yung wag mong iwala, wag mong kakalimutan kahit siguro kailangan natin ng break, di ba? Kung mahaba ang panahon natin na nagtrabaho, pagod tayo, magpahinga, okay lang yan. Pero kailangan mo pa ring bumalik, okay? Wag mong iiwanan yung dreams mo. Wag mong iiwanan siguro yung mga bagay na ginagawa mo dati na nagpapasaya sa'yo, na nagbigay ng buhay sa mga pangarap mo, hindi lamang sa'yo, kundi sa paligid mo na nagbigay ng future sa'yo. Okay, huwag mong ilolos yung compass na yun or yung interest mo doon kasi finally, I think, magpipick up yung pace na yan. Or sa bagay, sabihin natin, may nagtapos recently sa area ng buhay mo, sa career, finances, or business, nagpapahinga ka lang, bumabawi, nagre-recuperate, no? Physically recovering din sa isang karamdaman or sakit. Ako, kakagaling ko lang ng surgery, no? Pero, kailangan mong mag-bounce back, no? Yung goals mo, yung aspiration mo, kailangan nasa track ka pa rin. I-redirect mo, no? Yung career path mo, huwag mong ilulos yun, no? Kailangan mong i-pick up kung saan ka huminto before. Okay, and I think naman na since itong Wheel of Fortune na to, may mga blessings and graces na darating na hindi mo dapat kalimutan or ipagwalang bahala.
Kasi maaari siyang mag-bring sa'yo uli ng success. Iaangat ka uli. Kung saan ka man siguro nagkaroon ng disappointment, iaangat ka uli. Okay? Yun yung kailangan pagpatuloy. Huwag mong iwawala yung compass mo. Huwag kang mawawala sa direksyon kung saan mo dati gusto pumunta. Kung gusto mo magpahinga, pagod ka sa battle, okay lang. Okay? Pero pagkatapos ng pahinga na yun, lahat tayo kailangan ng pahinga. Like ako, nagtrabaho ako 15 years straight overseas. Pagbalik ko na nakahayo to smooth ako, naghahanap pa rin ako ng trabaho. Pero laban lang. Kaya sinasabi dito, laban lang. Pahinga, okay. Deserve natin yon. Well-rested break, well-deserved break, it's okay. Pero babalik ka. Kailangan mong bumalik. Okay? Kailangan mong gumalaw. Kailangan mong gumawa ng progress. Okay? Huwag mong kakalimutan yung mga dreams mo, ambitions mo. Okay? Marami kang priorities. Huwag mong iwawala sa, ano mo yon, vision mo. Okay? Ngayon, yung kailangan mong i-manifest dito nasa stalemate. Walang galaw, no? So, that's the reason, no? Pinapaalalahanan ka. Yung compass mo, huwag mong kalimutan kung saan direction. North, south, east, west. Okay? Nandiyan ang compass mo. Huwag mong iwawala kahit hangman ka, four of swords. Basically, same ng energy. Pero tong hangman na to, major arcana, no? So, ngayon stuck tayo, no? Inaaral natin yung mga nangyayari sa buhay natin, sa mga sitwasyon, sa family, sa career mo, sa mga endeavors mo, inaaral mo. Basically, hindi ibig sabihin nito, walang action. Ito yung time na nagpapahinga ka and at the same time, no, nagre-revamp ka, kumbaga, nag-overhaul ka ng buhay mo. Okay? Nire-redirect ka. Sometimes, rejection is God's protection or redirection. Okay? Yun ang sinasabi lagi, diba? So, clarify natin tong hangman. May mina-manifest ka, no? Pero right now, parang it's either nahihirapan or mailap yung mga manifestations. Cancer. Pero titingnan natin, no? Ano to? Specifically tong hangman na to. Okay? Yan. Pinakita na natin sa camera. I-clarify natin si hangman para sa ating cancer, no? Delay sa manifestation. So, the sun. Major arcana. Kinlarify ang isang major arcana. So, guys, napaka-promising nung darating sa'yo. Okay? Maraming magagandang bagay na darating na kaya nating ma-achieve. Kasi yung sinasabi ko, yung compass mo, hawak mo yan. Huwag mong ilolos yung vision mo, yung focus mo, kahit na kapag nagpapahinga ka ngayon, sa health man yan, sa mind man yan, or sa spirit, maaaring nagre-retreat tayo. 'Di ba? We never know kung ano activity nyo ngayon sa buhay na kailangan nyo munang ipahinga yung katawan ninyo, yung isip nyo at puso ninyo. It's okay. Pero alam mo yun, may delay dito. Okay? Kasi may time na involve yan. Whatever tong ginagawa mo sa position 1 and position 2, may time na involve yan, pero at the same time, pag yung time na yan, na break na, no? Or na-achieve mo yung certain duration na yan, na nasa, alam mo yun, ready ka na uli na mag-start ng panibagong buhay or may galaw, no? Magpipick up yung pace na yan. Pag natapos na yung time na involved na yan, yung delay na yan, kung naiinip man tayo, no? Napaka-promising ng mga manifestations na darating sa'yo. I'm not saying this dahil binubola, hindi. Kung ano yung nasa card binabasa natin, hindi tayo narito para magbulahan. Okay? So, ang sinasabi dito, may delay sa manifestations mo, pero pag dumating yon, napakaganda ng mga opportunity na darating sa'yo. Kasi naman, ikaw naman si Queen of Wands talaga eh. Okay? Now, lagyan natin dito yan. Okay. Yung Page of Pentacles mo, ika-clarify natin, no? Kasi ito yung nasa position number 4 mo. Okay? Si Page of Pentacles. Clarify muna natin to. Kasi ito yung current energies or influences ngayon sa'yo sa buwan na October, no? Clarify natin si Page of Pentacles kay Cancer. Cancer, Knight of Swords. Okay? So, sa current energies mo sa buhay ngayon, okay? May mga information and news and truth na papasok, no? Sometimes kasi, ang truth, hindi siya meant para i-please tayo or i-comfort tayo. So, ang sinasabi dito, be ready sa mga news na truthful. Sometimes pwedeng harsh.
sometimes unexpected truth, okay, na papasok sa current energies mo or situation, okay? At itong mga information na to, no, it could be, pwede siyang mag-open ng door, okay, sa isang idea, sa isang curiosity, pwede mag-open ng new door, panibagong simula or oportunidad na, alam mo yung panghahawakan mo. Nagumpisa lang siya sa idea, nagumpisa sa truthful communication, could also be harsh or could also be straightforward lang. Pero mag-open to ng door para i-entertain mo yung sinabi o yung narinig or nalaman mo. Okay? Ganon yung energy. Bahala kayo mag-resonate. It could also be, mga tao na nagsabi sa'yo finally na-realize mo na ito yung katotohanan. At maglilid yun sa isang action. Ganon yung energy na nararamdaman ko. Whatever it is. Baka itong mga to mga marites. Baka rin itong mga to is mga educator. Anyone na pwede magsabi sa'yo ng information. But, itong information na to, you can rely on this kasi reliable, truthful. Okay? And, yeah, Pentacles and Knight of Swords Okay? So, just brace yourself. Pwede yung unexpected news. Or discovery. Okay? Na laman nyo lang. Okay? Now, kailangan mong ibigay the world. Major arcana rin to, guys. So, let's see, tingnan mo naman, yung card number 2, 3, and 5 mo, puro major arcana. So, nasa major shift tayo ngayon. Buwan na October, Cancer. Sa buhay mo. Okay, may bagay siguro na gusto mong tapusin na or merong recently lang na nagtapos, okay? At gusto mo na talaga mag-start ng something new. Okay? Clarify muna natin yung the world para sa ating Cancer collective, Yung the world can clarify ng 3 of Wands. Okay, so feeling ko dito may cycle tayo na napag-desisyon na natin na tama na, tapos na. Pwede rin paulit-ulit yun na finally gumawa na tayo ng desisyon sa bagay na yon, sa sitwasyon sa buhay mo, At ready ka na talaga mag-umpisa ng bago. Okay? Yun yung kailangan mo ibigay sa sarili mo kasi nasa position 5 to. Okay? Kailangan mo na ibigay to sa ibang tao. Kung may isang situation na inaas nila na tapusin na lang natin, I think mag-give in ka. Pwedeng pagbigyan mo sila. Okay, sige. It's a deal. Done and dusted. Tapos na. Mag-start tayo ng bagong simula. Okay? So, it has something to do since wands to, pwedeng travel. Okay? May hawak ka ng wands So, may dalawa kasing path or direction or option or choices ka sa buhay, Pero, isa lang naman talaga yung pwede mong puntahan. How aligned, Kasi sinabi ko kanina may paths, 'di ba? May compass ka. So may direction ka na pupuntahan, gusto mong puntahan, north, south, east, west. Ano 'yan? Situation A, B, C. So may pinili ka na isang door. Okay? So tapos na Tapos na yung current mo, may papatapos na at may papasok na simula kasi may gagawin kang choice. Yun yung kailangan maibigay sa sarili mo at sa ibang tao. Okay? Para sa ikakapayapa, para lahat maka-move on na. Lahat start na ng bagong simula. Okay, it could be magta-travel ka kasi nakita mo tong si 3 of Wands dito and the world kasi concerning travel yan, 360. Okay, may na-realize, may nag-decide. Finally, parang turn around, Okay, nakita mo siya, nakatingin sa malayong lupain, dun sa kabilang ibayo. Okay, pwedeng may involved na travel, domestic, international, migrate, or literally talaga mag-iiba tayo ng, alam mo yung current situation mo, domestic situation, mag-iiba, parang may physical travel or may time na involved dito, nakatingin tayo sa horizon, ito yung gusto kong puntahan. May ganong energy tayo na kailangan natin ibigay na finally there's change. Yung kailangan mo ibigay is change. Physical change, sa distance man yan, sa location. It could also be like something esoteric din na tungkol sa sarili mong growth na nagbago ka talaga completely. Like nagsished ka ng old persona mo. Yung mga ambitions mo suddenly ngayon, big changes ang darating sa'yo. Kasi magte-take tayo ng chances here na pinag-isipan mo naman kasi it's once, hindi naman siya yung bigla-bigla. Okay?
Yun yung nakikita ko na kailangan mo ibigay sa sarili mo. Take chances. Okay? Mga changes also. Huwag kang matakot na gumawa ng pagbabago sa buhay mo. Okay? Ngayon, yung nasa position 6 mo, meron kang 9 of Pentacles, no? Okay? Ito yung new beginnings mo. Fulfillment of wishes. May wishes, dreams, and aspirations tayong matagal lang dinedesire. Kaya may with the world eh. Kaya may 3 of Wands. Bakit feeling ko may Page of Pentacles and 9 of Swords? May kinalaman siya dito sa dream fulfillment mo. Yung matagal mo nang dinedesire, I think there's a possibility na ano yun mabigay sa'yo or makamtan mo yung new beginning na yan. Something to do sa bagay na gustong gusto mo. Yung kino-covet mo, much coveted or much awaited na ano mo to, na dream, finally, ibibigay sa'yo. Okay, let's see, ano tong fulfillment of wishes? Yan yung new beginning mo, maganda. Okay, ano tong 9 of Cups? So, King of Pentacles. Okay, so, financial windfall, stability, security, job security, pwedeng kung mag-change job, mag-abroad, no? Kasi meron ditong 3 of Wands in the world. Meron ding Diyos na inaantay ka na mag-open nga ng door, no? So, parang na-fulfill yung wish mo na yon, no? Something to do, like I said, sabi ko sa pera, no? Sa material realm to, no? Baka kasi it will come in threefold, no? Okay? Abundance. Kasi King of Pentacles, stability and security, something, could also be sa relationship, pwedeng commitment, no? Okay, long-term commitment or long-term goal, long-term commitment mo finally matutupad. Okay? Now, sa lessons learned, meron kang 3 of Pentacles. Okay? Clarify natin tong minor arcana na 3 of Pentacles, no? Para sa ating Cancer, 3 of Pentacles, ano po ba to? Collaboration to, working together, you know, with other people, material realm pa rin to. Okay, Cancer, 8 of Pentacles. So, okay, ang lesson learned dito, since naka-hiatus tayo, no, nag-take tayo ng break, probably sa material realm din. So, magkakaroon ng pick-up yung financial situation, career mo, goals mo, and aspirations eh. Yun yung nararamdaman ko. Right now, may delay, pero at the end of that delay or timing involved, no, pagkatapos ng time or panahon na involved dito sa delay na to, it may sun card, no. So, remain optimistic tayo kasi I think ang lesson dito finally after yung break mo, no, yung well rested or well deserved break mo sa sarili mo, I think magbabalik ka sa career field, no, sa trabaho, sa business, magiging mas active ka. Okay, magiging mas hardworking ka this time around. Okay, kung na-sort out mo na yung personal issue mo, yung personal space mo, na-heal mo na yung dapat nating i-heal dito, no? Kung ano man yung sitwasyon sa buhay natin na na-disappoint tayo or na-heartbreak tayo, kasi ako naranasan ko yun, no? It doesn't have to be a person. Yung heartbreak sa career ko, hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng biggest heartbreak sa career ko. Kasi it's something tangible na proud tayong gawin, no? Finally, parang akala natin all hope is lost, pero hindi. Okay, yun yung message dito. Magbabounce back ka, babalik ka sa mojo mo, babalik ka sa trabaho mo, babalik yung mga goals and aspirations mo. I think, kung job security or financial stability to, sinasabi ko sa inyo, babalik kayo at nakikita ko nagtatrabaho kayo, nakikipag-collaborate kayo sa iba't ibang tao ulit. Mag-grow ulit yung social circle ninyo. Kung from 4 of Swords, naging 3 of Pentacles. Okay? So, sana nag-resonate itong general life reading para sa iyo, Cancer. Now, let's move on sa inyong love reading. Okay, see you guys later. Shuffle lang natin uli yung mga bara in front of the camera. Hi again, Cancer. So, welcome naman sa inyong love spread reading, no? Kukuha tayo ng 5 baraha, Cancer, para sa love reading nyo. Tapos, i-clarify natin isa-isa para makuha natin yung buong narrative. Okay? Right. So, 5 baraha para sa ating collective Cancer sa larangan ng pag-ibig. Okay?
Alright, so tingnan muna natin, no guys. Ang una mong baraha, Cancer, meron tayong Page of Swords. Okay, nakuha rin natin to kanina sa first reading mo. Pero hindi man sila kailangang related, but yeah. Sinabi ko lang may repeating cards. So, may 6 of Swords ka. Pwedeng you could be dealing with Libra, Aquarius, Gemini. Okay? And then, meron tayong High Priestess, Major Arcana. Interesting. Meron tayong 5 of Wands. Whoa. Let's see. Kaklarify natin. And the World again. Okay? Let's see. Major Arcana yon. Clarify muna natin lahat yung mga barahan na to para makuha natin yung exact narrative para sa ating collective Cancer. Okay. Alright. Page of Swords, meron tayong The Hierophant, Major Arcana. Interesting. Okay. Kita ko lang. Alright. Okay, tapos, sa inyong 6 of Swords, meron kang King of Swords. Libra, Aquarius, Gemini, air sign energy talaga coming in strongly. High Priestess mo kinlarify ng 7 of Wands. Ooh. And ang inyong 5 of Wands i-clarify ng the Empress. Okay. Major Arcana rin si Empress. Okay. Aries energy, but to me Libra kasi siya ang embodiment ng lahat ng Queen sa Tarot. And meron tayong the World here. Major Arcana kinlarify ng, wow, Knight of Pentacles. Okay. Interesting, no? May mga cards dito na lumabas a while back din sa general life reading nyo. But anyway, so umpisahan natin, no? So, magkakaroon dito ng contact. Kung in-no contact kayo ng person mo, Cancer, no? Or someone could be, alam mo yon, updated pa rin sila sa'yo or ikaw sa kanila. Okay? But, you know, it's about communication, no? Ang Page of Swords could open up communication. And, I feel like yung communication na to has something to do sa mga lessons na dapat matutunan yung dalawa ng person mo. May kinalaman din to sa mga moral values, no? And belief system yung dalawa. Baka pag-usapan nyo rin yan. And kung saan kayo nag-stand sa relationship. Kung serious ba to o hindi. Okay, may mga lessons, spiritual lessons din na dapat matutunan. Or it could be parang may spiritual connection din kayo, siya or siya sa'yo. Basta may kinalaman to sa moral codes. Okay, yung pag-uusapan nyo dito. Could be differences nyo na kailangan nyong i-open up, i-bring nyo sa table, no? Pag-usapan. Okay? Yun. It's about time na maging honest kayo sa isa't isa. About commitment as well. Okay? Yan yun eh. Now, with family or not, nararamdaman ko na parang meron na di talaga ditong ready na mag-move on. Kasi kung saan kayo nanggaling, hindi kayo masaya. Okay, may away, may conflict, may pagtatalo, lalo na pag nag-exchange kayo ng mga messages or may mga misunderstanding, no? Arguments. Kasi Page of Swords eh, and 6 of Swords. So, it's about time tapusin na yung pagtatalo, yung conflict and misunderstanding or miscommunication, no? Kasi, may someone here, no? Itong gustong mag-move on. Could be you, it could be them, no? Cancer, no? Libra energy, King of Swords. So, pwedeng isa ka or siya, pwedeng siya or ikaw detach sa sitwasyon na sa nakaraan. Gusto mo lang ng peace. Okay? With or without them, kasi ito may family, no? Yung minsan sa iba, yung 6 of Swords just basically mag-isa, no? So, with family or not, no? May isang tao ditong pinili na maging detached na sa sitwasyon, detached sa outcome, or gusto mo lang na kayong dalawa, alam niyo, mag-reconcile, mas maging payapa yung pagsasama. Okay? So, may High Priestess card ka dito, Major Arcana. At kinlarify siya ng 7 of Wands.
Okay? I feel like tong si High Priestess na to, pwedeng ikaw or siya, medyo tumahimik, no? Nag-shutdown. Kasi, alam mo naman kung anong mga sagot sa tanong mo, no? Nagre-reflect ka. That's why yung una mong spread, no? May kinalaman sa Four of Swords, no? So, yeah. Medyo, itong si High Priestess, nag-mature, no? So, parang nagkaroon ka, kasi ito si King of Swords, medyo detached, no? Parang ganun yung energy ngayon, no? Could be yung person mo, no? Na parang, huwag niyo muna akong istorbohin. Okay? Kailangan ko ng space. Kailangan nating ayusin to. Kailangan nating maging payapang. Ayun, no? But at the same time, kailangan ko munang mag-set ng boundaries. No? Kailangan kong i-defend yung akin this time. Kailangan kong protektahan yung sarili ko this time. May ganong energy. Etong si High Priestess dito. Okay? Yun yung already na alam mo or alam ng person mo, no? Ibaligtarin nyo yung sitwasyon. Pwedeng siya to, pwedeng ikaw. Okay? Nakakapagod din naman, 'di ba, na paulit-ulit tayong magpapasakit, okay? Or paulit-ulit yung lessons tapos hindi natin natututunan. Okay? It's about high time na pag-usapan tong mga lessons na to na bring up nyo finally, okay, or pag-uusapan nyo pa lang sa connection nyo at kung paano tayo makakausad na lang, paano magiging payapa, paano ako magkakaroon ng peace of mind sa sitwasyon na yan. So, okay? And isa sa way na yan is aside sa pag-uusap, no, exchange lessons learned, no, sa mga nangyari, isa rin sa solusyon mo dyan ngayon is mag-set ka muna ng space, okay? You know, tahimik ka lang, kalmado ka lang, pero matalino ka. Alam mo yung dapat mong gawin, yung mga actions na dapat mong gawin para ma-save mo yung sarili mo, yung family mo. Okay? To save it away sa mga mess or chaos. Okay? Kasi may 5 of Wands ka rito, no? Ito yung Empress mo. Kinlarify niya si 5 of Wands. Okay? So, parang dalawang way to, no, para tingnan. It's either parang marami kasing tao na hadlang, no, sa relasyon na to para mag-grow. Okay? Maraming hadlang. Okay? Maraming pagdaraanan. Okay? But at the same time, kasi marami to, lahat sila may wants, either parang nag-aaway-away sila, no? Para lang, alam mo yun, hindi mag-bear ng something good itong connection na to. Or pwede na ikaw naman, you against the world, against them all, kay 5 of Wands. Kasi ikaw may hawak kang isang wand, tapos 6 na wands yung kaharap mo, no? So, alam mo na naging mahirap yung connection dito sa taong to. Para lang, alam mo yun, ipaglaban sila. Pang napakadaming pagdadaanan. Okay? Just to make this happen. Kasi ang Empress is conception pa lang eh. Mag-uumpisa pa lang sana ng something good, no? Pero parang abruptly yata, parang hindi natin ma-manifest yung connection sa kanila. Nahihirapan tayo na maging stable yung connection, mas maging payapa or at peace. Kasi parang may involved dito na mga issues about religion, no? Spirituality, mga beliefs, no? Pwede rin may differences kayo, cultural differences. Alright? But, you know, may major arcana the world. May realization tayo. Lessons learned, Hierophant, no? Na, I need to end something para makapagsimula ako. Okay? So, yung simula rito, paparating na. Okay, it could be, no, maaari kang ipaglaban ng person mo, but they need time. Okay? Maaari din na nahihirapang patunayan yung commitment, no? Yung test of commitment, yung test of, you know, reliability and dependability niyo sa isa't isa, nahihirapan kayo. But, I think, ang advice, be more patient, no? Dito. Sa something na pwede siyang kasing make or break, no? Kasi the world, maaring someone nag-realize na ito yung kulang. Okay? Hindi ko maibigay. Or ibibigay ko ba? Okay? So, Cancer, sana nag-resonate din kayo sa love situation nyo for October 2023. At I see you guys sa next monthly reading nyo. Take care, Cancer. God bless. Mahal ko kayo. Bye!